yung paninindigan mo sa salita ng Diyos, tinuturuan mo ang kausap mo na yung paninindigan mo sa Diyos, igalang at respetuhan mo niya. Alam nyo, darating ang panahon, siya na ang magsasabi, alam mo, ang tao yan, hindi mo siya makakausap ng Sunday na sa church. Ngayon, kung gusto natin siyang makausap, punta tayo sa church niya. Attend muna tayo. Diyos. Ikaw ang makapangyari ng Diyos. At maliban sa iyo, wala ng ibang Diyos. At kung meron man, sila po yung maliliit na Diyos. Sila yung nagpapanggap na makapangyari ng Diyos. Panginoong Jesus, nawa sa buhay ng iyong mga anak na naririto ngayon, hindi naman kami umawit ng awit ng how great thou art. Kami, O Diyos, ay nagbibigay sa iyo ng papuri. Kami ay nagpapahayag ng katotohanan na ikaw ay dakilang Diyos. At dalangin namin, tuturuan namin siya na ang aming Diyos ay mas mataas sa Kanya. Dapat niyang sambahin, dapat niyang mahalin, dapat niyang kilalanin sa kanyang puso bilang Panginoon niya, bilang tagapagligtas niya. Lagyan mo kami ngayon ng malalim na conviction, Panginoon. Matibay na paninindigan sa aming pagiging mananampalataya kay Kristo. Payagan niyo na tuwing kami tinitingnan ng mga tao sa sanlibutan ito, hindi kami ang nakikita kundi ang kadakilaan mo. Tuwing sila nakikipagkwentuhan sa amin, hindi kami, Panginoon, ang naitataas kundi ikaw. Panginoong Jesus, mula sa araw na ito, amin pong inihahandog ang aming sarili at ikinukumit na sa buhay namin tatakilain ka. Sa buhay namin itataas ka. Sa buhay namin papapapurihan ka. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko ang malayang pagkilos ngayon ng banal na Espiritu Santo. Kanyang katukin ang bawat puso ngayong oras na ito at itampi ang kanyang palad at maramdaman ng bawat isang mananampalatayang sumasamba sa iyo ang presensya mo, Diyos. Nais din namin at dalangin namin na iyo rin ipahayag sa aming Panginoon ang iyong pag-uusap upang maunawaan namin ang iyong planong kalooban sa buhay namin. Bigyan mo kami ngayon ng kahandaan. Sundin at ganapin ni Diyos ang mga nais mo. Ano man ang sasabihin mo sa amin ngayon. Salamat po. Pinupuri ka namin at dinadakila ka namin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. And amen. Please be seated. Good morning. Wow. Salamat po. Salamat po. Ang biyaya ng Diyos ay sumaating lahat ngayon, mga kapatid. Wow, second Sunday of January. Katuwa, I have series of meetings the whole January, almost twice a week. I have some phone calls na ang nalulukot lang ako tuwing nakikipag-usap ako sa telephone. Nagugutom ako pagkatapos. Kapatid, may bisita tayo, kilala natin mamaya. From Saudi Arabia. Itong mga taong ito ay talagang, they humble me. These people indeed supported me monthly from the church from Saudi Arabia. Supported me monthly. And I'm very, very grateful and thankful. You know, sometimes God always find a way for God to be able to bless us more. God always humble us. Ano? Kasi pag hindi tayo natutong magpakababa sa mundong ito, sabi ng Bible, pride cometh before destruction. So, madali nyo malaman na kayo i-bless ng Panginoon. Bakit? Tinahumble ka niya lagi. Kasi ang gusto ni Satan, lagi tayo maging mataas, lagi tayo maging mayaman.
Gusto ni Satanas maging ano ba tayo? Maging King Nebuchadnezzar. Punta tayo sa ating terrace, di ba? No? Tapos makita mo yung laki ng lupain, laki ng accomplishment mo, at sabihin mo, ito na bang lahat na ito kasi magaling ako eh. O, di ba? Pagsabi niya, nagsalita ang anghel, ang sabi ng anghel, ba? Ikaw ay magiging itsurang hayop, ugaling hayop, at titira sa tirahan ng hayop, at kakain ng pagkain ng hayop hanggang sa araw na sabihin mo, ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Ayun. Nagbago yung itsura niya, nagbago yung balahibo niya, pati galaw niya, lakad niya. Hindi nga siya nakilala na siya si King Nebuchadnezzar. Nakalabas siya ng kaharian kasi papatayin siya ron eh. Stranger siya ron. Tumira siya sa gupat, kumakain po siya ng pagkain ng hayop. Galaw ng hayop. Siguro, hindi ko malaman kung anong hayop. Malamang siguro, gorilla, no? Kasi doon medyo kahawig ang galaw ng tao sa gorilla. Papatayin siya ron. 7 taon. Can you imagine that? 7 years. Sa 7 taon na yun, na-realize niya na ano man ang kanyang na-accomplish, ano man ang kanyang nagawa, ano man ang kanyang narating, lahat ng yan ay sa biyaya ng Diyos. After 7 years, bumalik na siya sa kanyang itsura. Imagine niyo, King Nebuchadnezzar was missing for 7 years. Pagbalik niya, ano agad ang una niyang pinuntahan? The same terrace na kung saan nakita niya yung kanyang galing. At sinabi niya, lahat ng iyan dahil sa Diyos. Kahit pala unbelievers, gano'n nila. Hindi lang pala tayong mga Christian. Dapat kahit pala mga unbelievers, kilalanin nila yung pagka-Diyos ng Diyos natin. Di ba si King Herod, nung nagyabang? Actually, wala naman tayong makitang binanggit siyang pangit, pero nakita ng Diyos yung puso niya. Yung puso niya pangit. Maybe he acted as if he is God. So immediately he died. And from then on, nasaksihan ng lahat ng tao, inuod siya in a matter of how many minutes, ubus siya. Pero unbeliever po siya. So maging po ang mga unbeliever, they need to recognize the Lordship of God sa buhay nila. Hindi lalong-lalo na tayong mga Kristiyano. Ano po? Kaya always stay humble. Stay humble. Ano po? Okay, so we'd like to welcome okay, kasama yung kanilang mga anak yata. Si Leander Ilaw at saka si Liana Ilaw. Ayan. Thank you so much. Thank you so much. The Lord bless the ano po. And also, we'd like to welcome mga kapatid, Pastor Fred Palacios from Saudi Arabia. Pastor Fred, pakilala ka naman nila. Thank you so much, Pastor. Alam nyo, kung you only informed me early that he's coming today, he's supposed to be preaching, not me. Ano po? Alam niyo, pag may pastor mo kasi kami kasama rito, siya yung nag-preach. Amen. Naka-ready mo ba kayo ng message? At yung kanyang, ang aking salamin ay medyo nagkakaproblema na. Kay Ma'am Beth, tayo nga po kayo Ma'am Beth. Kanyang may bahay. Thank you so much. God bless you po. At kasi Sunday. Ayan. Thank you so much. God bless you Sunday. Anak niyo po siya. Panganay. Bunso. Bunso. Kapag bunso magaganda, ano? Man. Emily, ano? Ang lakas ng pagkaka-Emily ng kapatid kong babae. Bunso rin kasi yan, eh. Nagtataka ako. Kasi siguro dahil nga bunso, ibinibigay na nga lahat. Ano? Bunso ka rin ba, anak? Hindi ka umamen. Ha? Senteri bunso. Ito, bunso rin to? Actually, talagang balak ng gawing babae. Teka, so... Okay. And then,
Crestita Palacios, ma'am. Ayun lang po. Ayun. Manager po yan ng Papa Store. Thank you so much, ma'am. Kayo po ba yung taga rito po sila? O kasama niyo punta rito? Ayun. Sa Dasma o saan? General Trias. Gentry. General Trias. Ayan. Kawit pala pa sa. Kawit. Kawit na yun. Okay. Actually, naghahanap sila ng kanyang mga anak before kung saan pwedeng pumunta ng church kasi mag-isa na yata yung mga bata rito. Dito na yata magka-college. Ano pa? Kasi doon nag-aral po yan sa Saudi Arabia. At since malayo yung lugar natin, actually, kung talaga walang makikita ang lugar, ay commit myself na ipahatid sundo na rin sila. Ano po? Marami, andyan pa naman si Terry, andyan pa naman si Ellie na maghahatid sundo. May naghatid sundo na kala Colonel. Si Alan. Ano? So, by God's grace, by God's grace. Tandaan niyo po, ang sarap po na ang isang kaluluwa ay hindi niyo lamang nadala kay Kristo para maligtas. Nadala niyo pa kay Kristo para maglingkod. Kasi yun po yung purpose ng buhay natin sa lupang ito. Ano? So magamit tayo ng Diyos. By the way, ilang announcement lang po. Just a short announcement before our welcoming. Mga kapatid, I need to have a meeting with all my leaders kasi po, it's getting closer. I have conference, mga kapatid, lately, at it seems everything is happening so fast. So medyo doon ako nagwo-worry ng konti. Kasi sometimes, if it happens so fast, nagiging unprepared po kami. Yun po yung nagiging problem namin. Okay? So, I will have a visitor this coming February, coming from Louisiana, USA. So, I want you to pray for him. Brother Douglas will be coming over just to talk to me and then come back again. Maybe he will be staying here for the most 7 days to have a series of meeting with him. So, isama niyo po sa prayer yon. Kahapon, dumating na po ang mga samples ng mga feminine napkins from China. Okay? But we have some issues na gustong i-correct at itama before the finality of packaging mangyari. So I want you to pray. Include that in your prayer, mga kapatid. Ano ha? And then, yesterday I was talking to a patient. I was so burdened kasi Christian din po siya. So, the cancer already spread out all over the body. Meron na siya sa pancreas, meron na siya sa liver, meron na siya sa lungs, meron po siya sa colon. And the doctor gave him 6 months to 1 year to live. In that case, alam niyo siguro, ako po bilang isang biniyayaan ng Diyos na kaunting kakayanan namang makatulong sa ganitong mga problema, nababurden po ako pag gano'n. So, I want you to pray na biyayaan siya ng Panginoon at bigyan din ako ng Diyos ng wisdom at knowledge paano ko i-deal yung problem. I worried much about the pancreatic cancer because the pancreas actually, the chance is around 1% to 7% chance because there's only one blood vessels from your bloodstream going to the pancreas. So the chance na maabot po siya ng gamot ay napakaliit. So when I heard the pancreatic cancer, metastasized already in the pancreas, that really worried me. So, sama niyo sa prayer. Pero meron po akong pasyente, nung una ko siyang na-meet 2 weeks ago, grabe, 74 years old. 74 nga ba yun, mami? For as my knowledge is concerned. Suffering from eczema for 25 years. Nung na-meet ko po siya, nung makita ko hanggang dito na po yung kanya problem, hanggang dito na. Nagkukulay, bato na, nagkukulay, puro na po yung paa niya. Both feet, mga kapatid. Alam nyo, nung makita ko siya,
basag yung puso ko kasi Christian po yun eh. Hindi na siya nakaka-attend ng church. Sabi ko, bakit ba yung madaling problema ay humihirap? He's been to many doctors, lahat halos, pati yung frequency medicine, ginamit niya na lahat. Lahat. Sabi ko, ma'am, napakadali ko ng problema yan. Hindi mo yan tatagal ng isang buwan, pero bakit mo tumagal ng 25 years? Actually, mga kapatid, in 10 days, normal po lahat, maayos na siya. So I interviewed him, I interviewed her. So maganda na yung skin niya, maayos na in 10 days. So by God's grace, sabi ko salamat sa Panginoon. Kasi pag mananampalataya po ang nagsasuffer, nakakalungkot. Ano ba? Hindi sa walang gamot, hindi lang alam yung gamot. Kasi for 25 years, wala naman yata gustong mag-suffer ng 25 years. Ano po? Grabe yun. The worst case so far na na-encounter ko sa eczema. Kasi 25 years. Ang eczema usually, tumatagal talaga yan ng years. Pero ang gamot po yan, wala pang 5 days, dapat magaling ka po yan. So the day he applied yung formulation natin na ginawa, the day after, normal na po siya eh. So, she continue applying it, and 10 days, nung pinresent niya sa akin yung itsura niya, okay na siya, maayos na. She's not suffering anymore. And that's indeed a blessing from God. Ano po? So, gusto nating ano pa, yung blessings. I have this call from US, so I sent them the product. Imagine this, imagine niyo po mga kapatid. They don't want to tell me the name of this person because he's very influential in US. But he has this prostate cancer metastasized to lungs, meaning spread na po sa lungs niya. They spent $10,000 pesos para lang mapadala ko yung product ron at mainom nung tao. So I pray to God na makatulong. I pray to God. Dalangin ko na gamitin ng Panginoon. Yun po yung kung bakit from time to time I have calls from the US. Not only that you are hardly expressing yourself in their language, kasi mas magaan po magsalita ng Tagalog at magpaliwanag. Marami kasing Tagalog na walang English, you know. Minsan, para ma-English mo lang, i-describe mo pa. Ano? Lalagyan mo pa ng arte yung ano, para lang ma-English mo. English na rin yun. So please do pray. The product will arrive, I think, around 5 days from the time we already dropped that to the courier. Pray for that man. I don't know kung anong gagawin ng Panginoon. God has a plan for everything. Okay, may plano ang Diyos. Walang accident po sa ating mga Christian. Lahat po, all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Kahit pa yung pagdating ni Pastor Fred today, is not an accident. God has a plan for this. Ano po? Yung isang kaibigan ko, Pastor, nasa ngayon from Japan, na sa Muntinlupa, pupunta rito at makikipag-usap din sa akin. Ano po? Sabi ko, well, kung anong plano ng Diyos, payagan natin. Basta isubmit lang natin ang sarili natin sa kalooban ng Diyos because walang aksidenteng nangyayari sa mga anak ng Diyos. Everything has a plan according to His purpose. Okay? So, thank you so much. Pagpalain at papurihan natin ng Panginoon. Welcome natin lahat. I-welcome natin si Marjorie, ang kanyang mister. Si Pastor Fred, ang kanyang may bahay, ang kanyang nanay, ang kanyang anak. Tayo lahat. O, tsaka ito, by the way, nalimutan ko na ito si... I don't have her name. Ma'am, si Ruth, ayon. Rivero Ruth. Ma'am, kayo nga po, kayo na nakikita ko kayo. Ang hirap ko na pagkakasilat ng ninyo, kaya ano eh. Thank you so much, Ma'am Ruth. God bless you. Kamaya natin ang bawat isang mga kapatid. I-welcome natin. Give them your warm welcome with a big, big smile. Victorious Day! And I thank
promises of God's word. Living each day by the promises of God's word. Amen. God bless you po, mga kapatid. Makakaupo na po tayong lahat. Tawagin po natin ang Philip Choir. Ang awitin po namin is Life for Mine. His heart was broken by the splendor. He became sin, now one plea. The cross he carried for the burden. The days that held him set free. It's life for mine. It's life for mine.
God will provide. Iimo ko po sa second stanza na sabay po natin pamitin. Habang bumabalik po ang car sa ating po mga upuan, aawitin po natin ang ating po. Ito po yung ating pong intro. Muli po tayo tumayo. And as we sing, God will provide. I love the message of the song. Tunay ko ng Diyos na nagpo-provide sa ating po. Kailangan everything. Amen. Pray po ang Panginoon. Let's sing, God will provide. Asa
walk on the mountain, his Father by his side, never realizing he will be the sacrifice. Then Abraham raised his hand to take his child's life. It was dark, he must have wondered why. Sometimes God will take us to unexpected places, but in every situation we will find God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide when we trust in Him completely and take each step believing as a child. God will provide. On another hill called Calvary, our Father's only Son was offered as the priceless gift of faithfulness and love. Amidst the cry of all mankind that reached down from above and covered us with Christ's atoning love. No matter what your need is, God will always lead us. I know His grace will always be enough. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide when we trust in Him completely and take each step believing as a child. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide when we trust in Him completely and take each step believing as a child. God will provide. He will provide. I know my God will provide. Amen. Salamat po. Makakapo na po tayong lahat. Amen. Oh, thank you so much. What a theme song. God will provide. I need to meet again with all my leaders regarding the Bible Logic online course. Number one, I understand my situation na medyo masyado na po maraming commitment. So I think I need to delegate some of my responsibility. I supposed to have graduation this January, so a lot of students already expressed their intention to graduate. Pastor, paano daw ho bang gumraduate? Simple lang. Pakinggan mo yung lesson natin sa YouTube at makinig ka, mag-register ka ng pangalan mo para alam namin nakikinig ka. So now, medyo nare-recognize na po nila yung kahalagahan ng certificate sa Bible Logic. Ano po? Yung mga nakagraduate na before, now it is your time na magkaroon po kayo ng masteral certificate.
And then you can push through with your secular school of church administration for another year, and then you can also push through with your secular course. Pwede ko kayo maging teacher. Ano po? Okay? Now, my preaching will be taken from my book, Your Choice, Your Destiny. Pakiasikaso nga po. Kasi alam ko na i-type na po to, ready na po to for e-book. Ang daming naghahanap, hindi ko sila mabigyan. At tinatanong, Pastor, available na po ba yan? Gusto na nilang bumili. Ilagay natin sa building fund kung pera mapagbebentahan. Gamitin sa gawain ni Kristo. Ano ha? Kailangan. Okay, I'll be speaking on the subject of backslider. At nakita ko, nagtuturo si Preacher Edmar at halos lahat kayong nagtuturo. Ito na rin, ano mo to? 304 pages. Okay? So, masarap siya. Isiniseries mo nila ito sa kanilang church. So, gusto ko isiris nyo rin sa atin para maintindihan. I think tapos na tayo kay Dr. Kate Piper. Hindi man lahat, ano? Pero hindi naman lahat may tuturo natin kasi malalalim din minsan yung aklat ni Dr. Kate Piper. Pero maganda. Lahat po nang gagraduate, lahat, thank you so much. Lahat po nang gagraduate sa Bible School will be given free sa The Answers of Dr. Kate Piper. Ano ha? Libre yun. Pero ang gagawin po natin ngayon, you will be wearing a Filieno Barong na nakalagay talaga Bible Logic course. Ano ha? So you can use that also in their churches para talagang hindi lamang ho kayo gumraduate, talagang libre ho yung libro, yung certificate, at magamit sa Panginoong Jesus. Okay, nowadays we need to understand na unti-unti, paano ko malalaman na ako ay unti-unti nang lumalayo sa Diyos? Mahalaga po yung awareness na yan. Kasi hindi dahil nasa church ka every Sunday, spiritual ka pa. May manifestation po kasi yan. Just like me saying this, ang cancer, hindi naman agad naging cancer yan. In fact, listen to this, parang pa-backslider yan eh. Ang backsliding cancer po kasi yan. Spiritual cancer po kasi yan. Okay, yung cancer sa spiritual, may mga manifestation yan. Na kapag nakikita mo na yung mga sintoma na ito, tanda po yan na medyo, teka muna, magkaka-cancer ako. Okay? Ganon din naman sa tao. Hindi agad kayo nagkaka-cancer na sasabihin nyo, ay, may cancer ako. Pag sabi ng doktor, may cancer na. Yan po ay nagmamanifest muna sa maraming kaparaanan. Mayroon pong 500 signs and symptoms that will give you the highest probability na yung cancer nagsisimula na. Until one day, makitaan ka ng lump, and then, sabi ng doktor, may cancer ka na. Simulan nyo sa pagkain. Madali nyong malaman. When you start craving for sweets, that is already one of the symptoms. Pakinggan mo ako, Alan, ha? When you start craving for sweets, lahat halos ng may cancer o nagka-cancer, nag-crave muna sila sa sweets. Wala silang, maliban ho yun, kasi ako nagkikrave ako sa sweetness ng asawa ko. Iba yon. Yun lang yung sweets na hindi bawal. Yung sweet. Sweet na asawa. Okay? Hindi. Okay lang yung mag-crave kayo. Okay? Pero yung kinakaing sweet, medyo worry ako diyan. Kaya, ang number one question ko lagi, kapag may cancer patient ako, mahilig ho ba siya sa matamis? Almost 98% sinabi yes. Nag-crave siya sa sweet. Okay. Isa yan sa dahilan na
Kung bakit. Isa pagiging Kristiyano. Pastor, umaattend pa ako. Isipin mo, kumanta pa kami ng choir. God will provide His life for mine. Pwede ho ba, Pastor, na yung kumakanta sa choir, backslider? May oo. Marahil hindi pa nagmamanifest na yung totoong laman ng puso niya kasi nasa sa church pa siya, kumakanta pa siya. Pastor, yung mga active talaga sa church Tandaan niyo, minsan ang tingin po ng marami sa church, barkadahan lang. Pag ang foundation po ng church activity natin ay barkadahan, nag-i-enjoy lang nasa church tayo kasi masaya. Pero kapag dumating na yung punto na dumating na yung mga mabibigat na sitwasyon at mabibigat na problema, nawawala po yan. Kasi ang dahilan lang kung bakit nasa church, enjoyment, ay ang saya namin sa church. Kapag yung po yung laging nadidinig nyo sa bibig ng isang mananampalataya, bad sign, ika nga, mahilig siya sa sweets. Bakit? Masaya lang ang gusto niya. Okay? Pero ang masarap madinig sa isang mananampalataya kapag nasa church, na blessed ako sa church. Bakit? Kinatagpo ng Holy Spirit yan. Okay? Na-bless sa message yon, malamang kinausap ng Diyos yon. Pero kapag ang pundasyon ng pag-attend sa church ay barkadahan, ang malimit ho na binabanggit ng isang tao o mananampalataya, masaya kami sa church. Yun yan. Kaya pag kayo niyakan, punta ka sa church namin, masaya. Barkadahan yon. Tropahan ang tawag doon. Okay? Alam nyo, pag nagsimula sa tropahan, ang susunod yan, topakan. Okay? Mag-aaway-aaway din yan, magtatampuhan din yan. Di ba? Kasi pansinin mo yan, parang nag-iinuman laseng. Masaya yan. Ano yung wakas? Saksakan yun. Itati susugod sa ospitalon. Nagsimula lang yan sa tropahan. So, yun po yung nagiging problem. Well, tayo, Proverbs chapter 14, verse 14. Saan nagsimula? Gawin natin itong sukatan na kung nasa saan na ba ako ngayon bilang mananampalataya kay Kristo. Ano ba ang katatayuan ko bilang isang mananampalataya? Okay? Proverbs chapter 14, verse 14. The backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. Panginoon, mag-usap ka at magpala ka ngayong oras na ito. Ikaw, Panginoon, ang maging sukatan ng aming pananampalataya. Maganda kapag ang church ay nai-enjoy namin. Pero kung ito lamang ang pundasyon kung bakit kami nasa sa church, darating po, Panginoon, sa aming pananampalataya na hindi na po namin nararamdaman yung enjoyment kasi puro challenges po kami ngayon. Pero the true Christian will always hold on to the Word of God. Will always hold on to the preaching of the Word of God. So I pray na maging sukatan namin ito at malaman namin ano na ba ang aming standing ng pananampalataya kay Kristo. Thank you, Lord. I pray all these things. Mangusap ka in Jesus' name. Amen and amen. Now, isa ho to sa pinakamahabang chapter sa aking aklat na isinulat. And I give a very specific, chronologically outlined order of process of backsliding. Kasi ito ho yung nagiging problem. Hindi, minsan, alam mo ba, walang backslider na hindi na alam niyang backslider na siya unless na doon na siya na may cancer na. In fact, lahat na nagka-cancer, hindi nga nila alam na malapit na silang magka-cancer. Alam na nila may cancer sila kasi nasa kanila na yung cancer. Oh, may cancer ka na at sinabi na ng doktor. Pero alam mo, lifestyle pa lang, simula pa lang, alam mo doon ka na papunta.
Okay? Alam mo, yan na yung tinatahak mong daan. Hindi mo na kailangan talawin yung dulo kasi yan na yung direksyon mo. Hindi ka pwedeng makarating sa ibang lugar kung yung tinatahak mong daan ay doon papunta. Okay? So ngayon pa lamang, maging aware na po tayo. Alam ko na ayaw nating mag-backslide. Pero ang first stage, nung malamang mong malapit ka ng magka-cancer o magkaka-cancer ka, the first thing na kinakalaban namin, okay, is the denial stage. Yung kasi yung hindi, sabi nga ng isang pastor na nag-post, sinabihan siya ng doktor, nako, may taning na buhay mo. Sabi ng doktor, based on the medical assessment, nag-post siya, hindi naman Diyos ang mga doktor. Hindi nga. 100%. Hindi nga. Pero, right now, as I read your post, you are on the denial stage that you have a very severe problem right now. Na pwede kang mamatay anumang oras. Hindi ko sinasabing tama ang doktor. And most of the time, nagkakamali din sila ng prediction. Hindi pala 6 na buwan. 3 buwan pala. Nagkamali lang. Sorry, tao lang. Okay? Nasabi ko ng 6 na buwan. Ganun tao lang. So, ang ibig sabihin nito mga kapatid, dapat yung awareness natin mataas na po. Ayaw naman nating sinasabing backslider tayo. At ang totoo niyan, during the denial stage, nagagalit tayo pag sinasaway tayo. Bakit ba? Bakit? Dinideny natin yung realidad. Hindi natin matanggap. Maging ang mga taong sinasabihan mo, kapatid, wala ka na kay Kristo. Bakit ikaw spiritual? Yung nasa denial stage yan. Laging ibabalik sa'yo. Kapag sinasaway mo, kapag kinakausap mo, kapag itinatama mo sa kanyang ginawang pagkakamali, gumaganti ng mga sagot sa'yo. Okay? Pero una, tingnan nyo po, backsliding starts in the heart. Hindi muna nagmamanifest ang pagiging backslider sa buhay natin. Yan po ay palihim at lihim na gumagalaw sa puso ng bawat mananampalataya. Okay? So, sabi ng Bible, a backslider in heart. So, sa makatuwid, sa puso ka muna nagiging backslider. Now, ito ho yung unang sukatan natin. Para masabi mo, Pastor, backslider na po ba ako sa puso? Now, the first measurement, di ba, pag may lagnat, ang unang ginagawa, hinahawakan yung liig. Naku, mainit ka. Lalagyan ng thermometer. Nako, may lagnat ka. 57. Sobra na, lagnat na, ano? Okay. So, ganun din po sa pagiging spiritual. Tandaan nyo po, ang unang-unang napapansin at makikita nyo ay eto. They lose their enjoyment on spiritual things. Hindi na sila nag-i-enjoy sa spiritual na bagay. At itong malungkot, marami po sa mga Christian churches today, gaya ng sinabi ko kanina, barkadahan. Hindi po siya spiritual. But rather, siya po ay samahan ng mga Kristiyano na gumagawa ng activity sa loob ng church sa ikasasaya nila. So what they are trying to satisfy, yung sarili nila. So bakit? Kasi madali niyong mapansin, kapag barkadahan, mga kapatid, malimit mag-outing. Barkadahan Kung saan nag-i-enjoy yung physical, naroon sila. Paano mo malalaman na yung samahan sa loob ng church ay spiritual? Siyempre, spiritual na mga bagay yung kanilang pinag-uusapan. Mas magagathered sila para magpanalanginan. Magkaroon tayo ng prayer time sa loob ng church.
o dating tayo sa gantong araw ng prayer time. Bakit? Kasi spiritual yung foundation. Ibig sabihin, maraming activity sa loob ng church na hindi na po siya spiritually related. Barkadahan related na po siya. Walang masama na yung barkadahan natin ay lagyan natin ng spiritual. Walang masama na yung samahan natin ay magkaroon ng kasiyahan, pero hindi lamang ito nakafocus sa kasiyahang bagay material, nakafocus po ito sa kasiyahang spiritual. Okay? So you don't lose the enjoyment of spiritual things. Sa Psalms chapter 37 verse 4, delight yourself in the Lord. So dapat ang kagalakan natin na kay Kristo. Kapatid, nakakatuwa kapag every Sunday nabe-bless ka sa message. Praise the Lord. Glory to God. I love that. Gusto ko every Sunday, kinakausap tayo ng Holy Spirit para katagpuin ng Holy Spirit, lumalapit tayo sa pulpito, nagpapakababa tayo sa Diyos, lumuluhod tayo, nananalangin tayo, umiiyak tayo mga kapatid, at talagang nagbibigay tayo ng commitment sa Diyos. Gusto ko yan. Pero maniwala kayo sa akin, hindi sa lahat ng oras kakausapin ka ng Diyos. Hindi sa lahat ng pagkakataong katatagpuin ka ng Diyos. Pero sa kabila, mga kapatid, na hindi mo naramdaman ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, hindi mo naramdaman yung paggawa ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid, pero nakafocus ka pa rin doon sa salita ng Diyos, nakafocus ka pa rin, mga kapatid, sa pag-aaral ng Bible, sa pag-attend ng church. Bakit? Dahil alam mo, bilang mananampalataya, responsibilidad mo yan. O, tingnan nyo to, ha? Eto, tayong mga mister, umamin tayo. Ha? Kasi minsan, hindi natin hindi sa lahat ng oras, nararamdaman natin yung damdaming pagmamahal sa mga asawa natin. Tama, di ba? Minsan, naiinis pa nga tayo eh. Ang kulit. Di ba? Kahapon, mga kapatid, sabi ko hindi pa ako nagsisimula, may pressure na. Hindi sa lahat ng oras damdamin ng pag-ibig ang nararamdaman natin. Baka yung iba nga, madalas inis eh. Tama. Ay, di ba? Pero hindi porque nararamdaman mo yung inis na yan, hindi mo siya mahal. Mahal mo. Hindi porque minsan nagagalit ka sa ginagawa niya, hindi mo siya mahal. Mahal mo. Kaya, tandaan mo mga kapatid, ang sinabi ng Bible, for better, nang tayo ikasal, for better or for worse, in sickness and in health, till death do you part. Kasi bakit? Kasi mga kapatid, sabi ng Bible sa ating mga lalaki, husband, dwell with them according to knowledge. Hindi according to your feelings. According to your knowledge. Alam mo na ikaw ay nagbigay ng isang pangako sa kanya. Mamahalin kita for better or for worse. Kahit hindi ko nararamdamang mahal kita, dapat alam ko na dapat kitang mahalin. Kaya dwell with them according to knowledge. Hindi sa lahat ng oras ramdam mo, mga kapatid, na talagang blessed na blessed ka. Pero kahit hindi mo nararamdamang blessed ka, hindi ibig sabihin, hindi ka blessed. The heart is deceitful above all. Pero dapat alam mo dyan sa isip mo, alam mo dyan sa salita ng Diyos, mula sa pag-aralan mo, na hindi nagbabago ang Diyos, hindi nagbago ang pangako ng Diyos, hindi nagbago ang salita ng Diyos, mga kapatid. Alam mo dapat na kahit hindi mo nararamdaman yung kagalakan sa puso mo, nasa church ka ng Sunday. Bakit? Kaya sabi ng Bible, grow in knowledge. Lumawa ka sa karunungan at kaalaman ng salita ng Diyos. So, mula sa
sa enjoyment of the spiritual things, dapat mag-grow ka mga kapatid into growing into spiritual things. Kasi ang baby, nagsisimula po yan sa emosyon. They do what they love to do. As they mature, they do what they have to do. Dapat tayo, we do what we have to do, not what we want to do. Kung kayo ay Christian na nagmamature, kapag bagong mananampalataya ka, gusto mo every day is Sunday, nag-i-enjoy ka sa spiritual things. Okay? As you grow older in the spiritual, mga kapatid, bumababa yung emotion, tumataas yung sacrifice. Kahit di ka masaya, kailangan mong gawin. Bakit? Kasi responsable ka ng mananampalataya. Kahit nahihirapan ka, dapat nasa sa church ka. Kahit malayo, dapat pinupuntahan mo. Nung nawalan ka ng sasakyan, dapat nagsasakripisyo ka. Kasi bakit? Responsable ka ng mananampalataya kay Kristo. Kasi bakit? Hindi nakatayo sa emosyon at damdamin ang pagiging mananampalataya mo. Okay? Hindi ka nakatingin lamang doon. Bakit? Pero ang taong lumalayo kay Kristo, makinig kayo sa akin, nawawala na po yung saya niya sa spiritual. Nakakaramdam pa ba kayo ng katuwaan? Katulad sa inawit natin. Yung message maganda. God will provide. Hanggang sa ngayon, yung why have you chosen me? Tanong ko pa rin po kay Kristo yon. I still love the song. I still sing the song. Why have you chosen me, Lord? Bakit ako nagpastor? Hindi ko maunawaan bakit. Pero alam ko, mga kapatid, na ako'y tinawag ng Diyos. Alam ko, ako nais ng Diyos, maglingkod ako sa Kanya. I still enjoy being a pastor for so many years. Bakit? Kasi dumating na ako sa punto, mga kapatid, na mas pinipili ko na maging masaya kapag na kay Kristo ako. Hindi na ako nakabase sa kung anong damdamin ko, kundi ano na yung pipiliin ko at tamang pipiliin ko. Kasi bakit? Maturity na po ang tawag doon. Makinig kayo sa akin, maganda yung pinopost ni Pastor Ed Lapis. Piliin nyo na maging masaya sa maging partner nyo, hindi naman siya pwedeng paltan eh. Hindi mo pwedeng paltan yung napangasawa mo, pwede mo lang paltan yung damdamin mo. Diba? Piliin mo na maging masaya sa Kanya. Dito sa gawain ni Kristo, yung pag-attend ng church, it's no longer an option. Kung di ka masaya, a-attend ka. Kung masaya ka, a-attend ka. Ang pipiliin mo na lang, a-attend ba ako ng masaya o a-attend ako ng malungkot? Pero kung a-attend ka, hindi na choice yan. Piliin mo na lang maging masaya kay Kristo. Make it your choice. Well, praise the Lord. Kahit wala akong sasakyan, a-attend ako. Bakit? It's a privilege. Gising ako ngayon, binuhay ako ng Diyos, may lakas ako ngayon. Salamat sa Panginoon. Makaka-attend ako this Sunday. This might be my last Sunday today, but thank God, God gave me another chance to attend. Piliin mo na lang ang magpasalamat sa Diyos. Pastor, a-attend ba ako? Puyat ako eh. Kapatid, hindi tinatanong kapag puyat ka, a-absent ka ba o hindi. Wala akong kinalaman yung puyat dito. Pastor, may problema ako eh. Hindi ako attend ng church. Wala pong kinalaman ng problema mo kung dapat ka ba umattend o hindi. A-attend ka ng Sunday, hindi dahil malakas ka, hindi dahil wala kang sakit, hindi dahil masaya ka. A-attend ka ng Sunday dahil ikaw ay isang mananampalataya na tinubos ng dugo ni Kristo, minahal ni Kristo, iniligtas ni Kristo, at bilang mananampalataya, tungkulin mo ang sumamba kay Kristo tuwing linggo. Pastor, kahit may sakit ako, yes! Maliban talagang hindi mo kaya pumunta ng church. So, hindi question kung pupunta ka o hindi ka pupunta.
Pastor, pwede mo nakasimangot. Pumunta ka kung gusto mong nakasimangot eh. As long as you fulfill your duty. Choice mo yung sumimangot at choice mo yung sumaya. Ang hindi mo choice yung umattend at hindi umattend. Ang choice mo sumunod kay Kristo. Ako ba'y susunod ng masaya? Choice mo yon. Ako ba'y susunod ng malungkot? Choice mo yon. But whether malungkot at masaya, sumunod ka kay Kristo. Forsaking not the assembly of ourselves together. Diba? Kaya bilang mga mananampalataya, mga kapatid, madali mong malaman, Lord, medyo ako po papalayo na. Bakit? Tingnan nyo, ha? Hindi naman agad-agad ikaw mawawala sa church. Unti-unti kang mawawala sa church. Hindi agad-agad. Tingnan nyo. Uma-attend ka ng worship. Okay? Uma-attend ka ng afternoon worship. Pero nawawala ka sa prayer meeting. Dati-dati, uma-attend ka ng worship. Uma-attend ka ng afternoon worship. Uma-attend ka ng prayer meeting. Okay. Later on, uma-attend ka ng worship. Uma-attend ka ng evening worship. Nawawala ka sa prayer meeting. Kasi bakit? 3 beses na yan sa loob ng 1 linggo, sobra na. Baka lumagpas na kami sa langit yan. Yan na, nagsisimula mo nang i-reason out, bakit ka dapat umabsent? Abay, sobra-sobra na to. Aba, buong buhay ko na lamang ba? Gagamitin ko na lamang kay Kristo? Okay, tandaan mo, gina-justify mo na muli yung mali mo. Hindi mo na makita bakit. Pag medyo nag-worse ka na, mga kapatid, uma-attend ka pa rin ng worship. Uma-attend ka pa rin ng gospel o evening worship. Uma-absent ka ng prayer meeting, hindi ka na sumasama sa choir. Bakit? Unti-unti mong inilalayo ang sarili mo. Bakit? Binagawa ka ng busy ni Satan sa labas. Unti-unti kang magtataka kasi Satanas, napakagaling mandaya. Hindi mo na mamalayan, unti-unti kanyang nasisilo. Di ba? Pastor, kasi naman, ako gusto ko mag-practice ng Sabado eh. Yun yung talagang totoong damdamin mo. Pero para bagang pinipilit ni Satanas na mailayo ka sa Diyos. Di ba? Isang araw magigising ka na lang. Makinig kayo sa akin, Christian. Magigising ka na lang na Sunday morning na lang ang ina-attend mo. At okay na sa'yo. Tanggap mo na. At ang totoo niyan, binabalot mo na ng iba't ibang justification, binabalot mo na ng iba't ibang pagtatanggol ng bakit mo nagagawa yan. Naniwala ka sa akin, pakinggan mo ito. Kahit anong sabihin mo, kahit anong paliwanag ang gawin mo, makinig ka sa akin. Tama palagi ang salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magbago sa salita ng Diyos. Number 2, una, nawala yung enjoyment mo sa spiritual na bagay. Pangalawa, nawala ang involvement mo sa ministry. 2 Corinthians 5:18. Na natin. 2 Corinthians 5:18. So, kapag wini-withdraw mo na ang sarili mo sa gawain, Pastor, di po ako pwede eh. Pastor, marami po akong gagawin eh. Kapatid, makinig ka sa akin. Hindi na ho ito usapan kung dapat ba o hindi ka dapat maglingkod sa Diyos. We are saved to serve. Ang sarap
na ang isang tao nakakilala kay Kristo. Praise the Lord, glory to God, sa bawat kaluluwa na wiwitnessan natin, na share natin ng gospel, naliligtas. Yung pinakamalungkot, mga kapatid, pagkatapos nilang maligtas, bahala ka na sa buhay mo. Hindi po, hindi ho natatapos ang obligasyon nating mga mananampalataya sa araw na naibahagi na natin ang salita ng Diyos. Sa araw na tumanggap na siya sa Panginoong Jesucristo. Kinakailangan, bukod siya'y tumanggap sa Panginoong Jesucristo, madala natin siya sa pagsunod at paglilingkod kay Kristo. Because we are saved to serve. We are not only saved to go to heaven. Minsan ito bagay yung kaisipan natin mga Kristiyano. Tayo iniligtas lang ng Diyos para dalhin sa langit. Hindi po. Hindi po, maling-mali po yung pangunawa na yan. Pangunawa po yan ng Calvinist. Bakit ko sinasabi yan? Sa Calvinist, ang salitang elect, langit. Ang salitang elect sa Bible is not about heaven. Ang salitang elect is about the purpose that you are created for the glory of God. And the word elect is yung i-restore niya sa original purpose. Kaya hindi ginamit ang salitang select. Ang ginamit elect. Kasi kung select, langit po yun. At saka impyerno. Ang ginamit na word elect. Kasi bakit? Because ang tao nawala sa original purpose that they are created for the glory of God. So what happened? Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili, namatay siya sa krus. Listen, ang sino man sa kanyang sumampalataya ay bibigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang sumampalataya, listen, pinili niya. Bakit niya pinili? Sumampalataya muna bago niya pinili. Kasi mga kapatid, yung salitang pinili ay yung bibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kasi ang pagiging anak ng Diyos, mga kapatid, yan po ay purpose para ikaw ay maging glory ng Diyos. Kasi walang pwedeng makapagbigay glory sa Diyos kundi ang anak lang. Not until bigyan tayo ng power na maging anak ng Diyos, hindi tayo magiging glory ng Diyos. Kaya ang election is given only to those who believe that they will be given the right to become son of God. Kaya yung elect, hindi po salvation yan. Purpose po yan. Pinili ka para ibalik ka niya sa kanyang purpose kung bakit ka nilikha ng Diyos. Ikaw ay para sa kapurihan ng Diyos. So, hindi tayo nasave para lang sa langit. Well, salamat sa Diyos sa langit, pero mga kapatid, ikaw lang ang nagpapasalamat eh. Dinala ka ng Diyos sa langit. Pero nung ikaw ba ay naligtas, nung ikaw ba ay sumampalataya kay Kristo, nung ikaw ba ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon mo at bilang sarili mong tagapagligtas, ikaw ba ay naging kapurihan ng Diyos? Tuwing tinitingnan ka ba dito sa lupang ito ng Panginoon ng ating Diyos, natutuwa ba siya sa iyo? Ang kapurihan ng Diyos ay magsisimula sa araw na tayo ay nagpapagamit sa Diyos. Ligtas tayo, oo, pupunta tayong langit. Praise the Lord! Pero hindi yun po ang reason bakit ka sinave. Ang reason kung bakit ka sinave, para i-restore ka na maging glory ng Diyos. Kaya ngayon pa lamang nung nasave tayo,
God has given us the power. O, tandaan niyo yan, ha? Gusto kong maintindihan niyo yan. Yung salitang power na yan, tatlo po yan eh. Tatlong power yan. Na marami sa mga power na yan, hindi natin ginagamit. Pansinin niyo, una, the power to become sons of God. Anak ka ng Diyos, hindi mo ginagamit yan. Alam mo ang ibig sabihin? Anak ka ng Diyos, may karapatan kang manalangin sa Diyos. Binigay ng Diyos ang kanyang espiritu sa iyong puso at binigyan kanya ng karapatan tumawag, Abba, Father. So pwede kang lumapit sa Diyos. Maging glory ng Diyos. So God give you that power. Pangalawa, ay listen, God gave you the power to witness. Acts 1:8. And ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Maniwala po kayo sa akin. Ito malaki-laking hampasampasin to. Magkaya ko. Makinig kayo sa akin. Walang mananampalataya na diligtas ni Kristo, tinahanan ng banal na Espiritu ni Kristo na hindi niya kayang magbahagi ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ng kaligtasan ay kapangyarihan sa lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus. And ye shall receive power, and that power comes from the Holy Ghost. If you cannot witness, that only mean you don't use that power. Pastor, di ako marunong mag-share. Kapatid, alam mo sa Mandaluyong may pipi, hindi marunong magsalita. Alam mo ginagawa niya para makapag-share ng gospel? Nagbibigay ng gospel tracts. Pipi yun. Eh, syempre, yung tao, pipi yun eh. Kukunin. Alam niyo yung pipi, hindi aalis sa tabi niya. Basahin mo. Gagawin naman ng tao habang binabasa, sabi ng pipi, tinitingnan yung bibig. Ganun lang siya, pipi siya, ha? Pagkatapos niyang basahin, papangita yung likod. Prayer of acceptance. Kinakailangan makarating siya sa pagtanggap. Pipi yan. Hindi marunong mag-communicate. Walang boses na lumalabas sa bibig niya. Walang salitang lumalabas sa bibig niya. Pero yung banal na Espiritu Santo ay nangungusap. Ang banal na Espiritu Santo ay kumikilos. Bakit? Kasi ang pagbabahagi ng salita ng Diyos is God-given power to everyone who believes. Niwala kayo sa akin, ang daming kaluluwang nailapit sa Diyos ng piping niyang babae. Babae. Babasahin ng lalaki yung prayer. Babasahin niyo. Dahil kayo niya, pinagpe-pray, nagpe-pray. Pipi yan, ha? Pero anong dahilan kung bakit pinipilit niya maging bahagi ng gawain ni Kristo? Kasi soul winning is the obligation, responsibility of every born-again Christian. Pastor, di ko kaya. No, hindi mo lang ginagamit ang power mo. Gamitin mo. Try mong sabihin sa Holy Spirit, Lord, ako lang bilang tao, hindi ko kaya yan. Pag ito hindi tumanggap, sapukin ko yan. Gusto ko naman siyang maligtas, sisikmurahan ko yan. Pero alam mo, binibigyan ka ng pasensya ng Holy Spirit. Sabi mo, alam mo, kung hindi lang sa Holy Spirit, matagal ka na nakataob.
Pero simula nang ililigtas ako ng Diyos, simula nang ako'y tumanggap kay Kristo, yung ulo kong mainitin, pinalalamig ng Diyos ngayon. Di ba? Alam mo bang mas madali pa sa aking upakan ka kaysa witnessan ka? Siga, totoo yan. Alam nyo ba na meron tayong isang patay na to, namatay to kasi pinoses ni Satan. Christian na siya. Okay? Nung masave siya, taga Nabotas, kapatid, satanista siya. Nung una siyang nakakita ng dugo, may sinaksak. Nakakita siya ng dugo, satanista siya. Sabi niya, nung makakita ako ng dugo, ibang-iba yung tuwa na naramdaman ko. Sayang-saya daw siya. Alam niyo, ginagawa niya mga kapatid, tuwing makakakita, gusto niya lang makakita ng dugo na nanaksak siya. Kasi yung pleasure niya na makakita ng dugo, ibang-iba. Satanista nga eh. Naligtas po yun sa Nabotas. Kumilala. Yung pastor niya, kaibigan ko. Kapatid, ang galing ng soul winning nun. Simpleng-simple lang, kapatid. Tanggapin mo si Kristo o gusto mo, patayin na lang kita eh. Lahat tumatanggap eh. Kilala nga siyang mamamatay tao sa lugar nila eh. Kilala siya. One Sunday, mga kapatid, sabi niya, Pastor, saglit lang ha. Bakit? Mag-iimbita lang po ako ng mga members, ng mga tao sa paligid para umattend ng church. Sige. Sabi mo dating kriminal, satanista, lalakad niya sa kalsada nila, lahat ng yakagin niya, sumasama eh. Hindi niya nga pinipilit eh. Dalawa lang option, umattend ka ng church, patayin kita. Sige, pili ka sa dalawa. Attend na lang po. Lakad yan! Pagbalik niya po, ang daming kasama, mga kabataan, mga tambay. Attend ng church. Upo kayo dyan, upo kayo. Upo. That's a good soul winner. Nagamit niya pagiging buramot niya doon sa lugar nila. Siga eh. Pero hindi na huto tanong, Lord, magpapagamit mo ba ako sa iyo? Iniligtas ka ng Diyos para gamitin ng Diyos. Para magbigay glory sa Diyos. Para mag-serve sa Panginoon. Basta wala akong boses. Pagkakaboses ka, ang sabi ng Diyos kay Moses, ang kulit ni Moses, Hindi ako magaling. Akong bahala. Tutulong ko sasabihin mo. Lord, hindi nga po ako marunong eh. Sa kulit ni Moses, ang sabi ng Diyos, sige Moses, ganito na lang. Ibuka mo bibig mo, magsasalita ako. Napakadali na nun, Para kayang isda. Minsan lang baka hindi magkasabay yung salita sa bibig mo, Nakaikom na may nagsasalita pa eh. Para kanyang dabing yung incheck. Diba? Ay, kalapay ko. Ang daming sinabi ng bibig, pero isa lang yung sinabi niya, Sabi niya, Moses, sige, ibuka mo lang bibig mo. Ako lang magsasalita. Di mo kayo mag-witness? Ngumanga ka lang. May lalabas na boses diyan. Hindi naman ikaw ang gagawa niya ng Diyos eh. Magpagamit ka lang. Di ba? Sabi mo lang, Lord, naranasan ko na po ito kay Jojo, yung kapatid ko. Yung mainit na mainit ako kay Kristo. Maniwala kayo sa akin. Kinakalagtad ko papuntang simbahan yun. A-attend ka ng church. By hook or by crook, a-attend ka. Nag-witness ako, mga kapatid, ayaw tumanggap eh. Inawakan ko sa ulo. Sabi ko, kapatid, manalangin tayo. Niyuko ko gano'n. Sumunod ka sa prayer ko. Panginoon, ayaw sumunod, inuntog ko, sumunod ka. Panginoon, ako po yung nagsisisi ng kasalanan ko. Sunod. Ay mo ko lang kung nasib talaga yun, ha? Kasi siga din ako sa lugar namin, eh. Lahat ng ombaging ko, tumatanggap kay Kristo. Lasing ako, nagsishare ako. Lasing ako, nagwi-witness ako, eh. Sabi ko, pare, tagay mo. Habang umiinom siya, alam mo kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Lasing kaming pareho. Bakit? Natural yun, eh. Sa taong talagang iniligtas ni Kristo. Natural yon.
Hindi mo kayang pigilin ng bibig mo. Hindi mo kayang pigilin ng puso mo. Tandaan nyo, maging the woman at the well. So, mo nang sabihin. Pagbalik ni Kristo, kilala na siya. Hindi napigilan ng babae, na-meet ko ang Misaya. Nakausap ko siya mismo. Kapatid, pero kapag ikaw ay palayo na kay Kristo, nawawala na involvement mo sa church. Mas nagiging masaya ka na sa labas ng church kasi nagiging masaya ka sa loob ng church. Di ba? Gawin niyo po itong awareness niyo. Ano sabi ng 2 Corinthians 5:18? Pero nabata, but ye shall receive power. No. 1 Corinthians 5:18. 2 Corinthians 5:18. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Yung ministry of reconciliation, yung bang maibalik mo ang isang kaluluwa kay Kristo Jesus. It's a ministry of relationship, not religion. Yung ang taong ipakilala mo kay Kristo Jesus, na siya'y sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hey, makinig kayo sa akin. Hindi kayo na-save para umattend lang every Sunday. Praise God if you attend every Sunday. But it is more praise if you involve yourself in the ministry. Magpagamit po tayo sa Diyos. Number 3. So, nawawala ho yung involvement natin. O kapatid, kailangan po kayo. Natutuwa ako sa mga choir na kumakanta. Pero dalawa pa lang yung nagva-violin eh. Sabi ng asawa ko, Daddy, parang ayaw na nilang walang nagpa-register, May 3 na. Okay, good. May 3 na. Kapatid, yung 3 yun, bibilano namin ng violin. Pero pa yatang viola, Yung parang malaki. Di ba, Meron pa, Cielo ba yun? Cielo? Yung cielo, yung malaki? Okay. Bibili tayo nun. Bakit? Basta't magpagamit lang kayo sa Diyos. Okay? Bibili tayo nun. Kayo mag-alala. Ham? Ha? Alam mo na ibig sabihin, ha? Chloe, ha? Palipad-lipad mo ng eroplano, magpagamit tayo sa Diyos, ha? Lord, hindi ko kayang magpatugtog. Kaya mo naman magbigay. Pambili ng violin. Diyan, ha? Mga formang ganyan. Kailangan natin ng mga ganyang kagaganda lalaki pandagdag pambili ng violin, ha? Pagamit kayo sa Diyos. Pagamit niyo yung perang yan kay Kristo. Okay, pangatlo. Losing faith in the promises of the Bible and commitment to God. Pag nawala na ho yung alam niyo, kapag nagda-doubt na ho tayo sa Bible, bumabagsak na po spiritual natin. Alam mo yung Christian kapag may problema, ang tanging sinasabi, alam ko, may plano ang Diyos. All things work together for good to them that love God. Ang Christian, kapag nawawala na yung pangahawakan sa salita ng Diyos, kapag may problema, mainit ang ulo. Bakit? Kasi hindi na sa salita ng Diyos nangahawakan. Diba? Pag yung mister, malayo na sa Diyos, pag kinausap mo, kapatid, kamusta ka na? Init ang ulo ko. Problema ako. Well, normal yan. Alam niyo ba, ang init at galit ay sintoma ng kawalang pag-asa? Makinig ka sa akin. Dahil meron tayong Diyos, meron tayong Kristo, meron tayong Bible, walang mangyayari sa buhay ng tunay na nagmamahal sa Diyos kung hindi ito sa kanyang ikabubuti. Lahat ng problema mo sa ikabubuti mo. Kung pinayagan ng Diyos na maranasan mo ang pinakamabigat na problemang mayroon ka sa ikabubuti mo. Because sinabi ng Bible, all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Pero kapag nawala na ang panghahawakan mo sa pangako ng Diyos, ano nagsisimula? Stress. Kapag nasa Las Vegas na kayo, alam niyo Las Vegas? Ha? Pagbukas nyo nung lagayan ng bigas, Las Vegas na to.
huling saing. Di ba? Sisimula na kayong mag-worry. Sisimula na kayong matakot. Sisimula kayong mag-alala. Bakit? Kasi nawawala na ang puso mo sa salita ng Diyos. Nawawala na ang puso mo sa pangako ng Diyos. Nawawala na ang puso mo, mga kapatid, sa pagtitiwala sa mga salita ng Diyos. Anong kapalit yan? Stress. Natatakot ka, nag-aalala ka. Pag ganyan na po ang usapan, mga kapatid, palayo tayo sa Diyos dahan-dahan. Dahil na-stress ka, magmumukmo ka na lang sa bahay. Alam nyo, ito ho yung isang palatandaan na ang tao malayo sa Diyos. Ano po yun? Kapag nagkakaproblema, lumalayo sa Diyos. Tanda po yan nang hindi siya nanghahawakan sa pangako ng Diyos. Hindi ba dapat pag mananampalataya ka? Hindi ba dapat pag anak ka ng Diyos, pag Kristiyano ka, habang lumalaki ang problema mo, mas lumalapit ka sa Diyos? Hindi ba ka dapat, mga kapatid, habang ikaw ay nagkakaroon ng mabigat na problema, mas nanghahawakan ka sa pangako ng Diyos? Hindi ba ka dapat, pag ikaw ay nagkakaroon ng mabigat na pagsubok, mas nagtatapat ka sa Diyos? Kasi alam mo na ang tanging solusyon sa lahat ng problema mo ay Diyos lamang. Hindi ba sinabi ng Diyos sa atin, for without me, you can do nothing? Bakit ka lalayo sa Diyos na kung alam mo wala kang magagawa sa mga problema mo? At alam mo rin, ang tanging Diyos lamang ang solusyon sa mga problema mo. Pero sa araw na ang ginagawa mo ay paglayo sa Diyos, sa halip na lalo kang lumapit sa Diyos, ito'y tanda na ikaw ay nang lumalayo na sa mga pangako ng Diyos. Hindi mo na ito pinanghahawakan pa. Bakit? Natatakot ka na. Bilang tao, normal ho na matakot tayo. Normal yan. Pero bilang Kristiyano, payagan mo na ang takot na nararamdaman mo ang magturo sa iyong magpakababa sa Diyos. Kasi alam mo, hindi mo kaya eh. Lord, wala na po akong malalapitan, ikaw na lang. Ba't ka pa absent ng church? Hindi magtapat ka na. Di ba? Mabuti pa yung hindi Kristiyano. Kapag kita nyo, anong Black Nazarene, di ba? Black Nazarene nung kailan lang. Kaya po, di ba? Naputol yung tali. Kahit hibla lang ng tali, pinagkaguluhan eh. Sa paniniwalang milagro yan. Nasa mali naman talaga sila. Okay? Tanging si Kristo lang po. Tayo, iba, pag nagkakaproblema, palayo sa Diyos. Tayo dapat palapit ng palapit sa Diyos. Lord, may problema ako, hindi ako a-absent ng church. Kasi bakit wala namang makatutulong sa akin, ikaw lang. Wala namang kung malalapitan, ikaw lang. Alam nyo, habang nagkakaproblema tayo, habang mabigat, mas lalong ang mukha natin nakangudgud dyan sa carpet. Bakit? Paiyak ka. Diyos ko, patulungan niyo po ako. Diba? Lalo kang nagpapakababa sa Diyos. Lalo mong inaamin, Lord, wala po akong magagawa. Tao lang po ako, hindi ko po kaya problema ko. Pero ikaw ang Diyos. Kaya mo lahat ng bagay. Sabi nga ng Bible, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Dapat lalo ka nagbabasa ng Bible. Di ba? Magkulong ka sa kwarto mo. O ito, pakinig kayo sa akin. May isang lalaki, pinayuhan siya. Sabi niya, gusto mong yumaman? Gusto mo? Sabi niya, opo. Basahin mo to. Magkulong ka sa kwarto mo, 3 araw, basahin mo lang to. Huwag kang lalabas hanggat di mo natatapos yan. Okay. Kapatid, nung binabasa ko yung kwento, ang buong nasa isip ko, Bible.
ang binabasa niya at ang binigay sa kanya. Kapatid, true story to. Pagkatapos niyang basahin, paglabas niya, in-apply niya lahat ng sinabi doon. In less than 1 year, multimillionaryo siya. Sabi ko, Lord, ano po ba yun? Anong part ng Bible binasa niya? Kapatid, alam mo kung ano yung binasa niya? Think and Grow Rich. Isang libro na nagsasabi paano ka yayaman. Pero yung libro niya nangyari. Kapatid, maniwala kayo sa akin. Ito po ay salita ng Diyos. Ito po ay Biblia. Ang lahat ng nakasulat dito, tama. Ang lahat ng nakasulat dito, totoo. I-apply mo lahat ng nakasulat sa Bible at ipinapangako ng Diyos sa atin, magtatagumpay ka. This book of the Lord thou shalt meditate therein day and night, and thou shalt have good success. Hindi ko sinasabing hindi mo kailangan ng Think and Grow Rich. Pero kahit may Think and Grow Rich ka, nang wala ka kay Kristo, wala kang salita ng Diyos, hindi mo sinunod ang salita ng Diyos, hindi ka magtatagumpay sa mundong ito kung mananampalataya ka. Dahil ang tagumpay natin ay nasa salita ng Diyos. Dapat ngayon pa lang, alam natin to. Pero kung ikaw ang Kristiyano na hindi na nagbabasa ng Bible, ikaw yung Kristiyanong hindi na nagme-meditate sa salita ng Diyos, kapatid, malamang unti-unti ka nang nagbabackslide. Hindi mo pa napapansin. At kapag pinayagan mo sa ganyang sitwasyon na tumagal ka ng tumagal, matatagpuan mo ang sarili mo nasa sa labas na ng gawain ng Diyos. At isang araw, ang ka-fellowship mo, mga unbelievers na. Diba? May hawak kang bote at sinabi mo, alam mo, dati-rate, nung ako'y uma-attend pa ng church, mga kapatid, lasing ka na noon. Bakit? Wala ka na kay Kristo. Inagaw ka na ng sanlibutan. Ibalik mo ang kasipatakpaan luha sa mga mata mo. Payagan mo. Kapatid, huwag kang lalayo sa salita ng Diyos. Alam niyo ang tatay ko paano na-save? Ang nakasulat po dito sa tatay ko, lion-hearted. Siga yan eh. Lion-hearted. Ngayong kuting na lang eh. Tigas ang puso niyan. Eh ano ho yung flight engineer? Hindi ho naniniwala sa Diyos yan. Hindi nga Kristiyano yan eh. Alam nyo? Pinagpe-pray ng ang tatay ko yung nalipad ng eroplano. May problema yung kanilang eroplano. I don't know what happened, pero tinravel nila from Hong Kong to Philippines. So, walang pasahero. Sila lang, mga engineer na naroon. Habang pinagpe-pray siya ng nanay ko, alam nyo, nawala ng power yung eroplano. Nawala ng power. Bumulusok pababa. Pag wala pa ng power ng eroplano, bumababa din ang oxygen level. So, halos nahihirapan na silang huminga. Nagtataka ang tatay ko, halos lahat ng kasama niyang flight engineer, wala nang malay. Siya na lang yung may malay. Sabi niya, pag ako pa nawala ng malay, magigising kami lahat dito sa impyerno. Bakit? Bumubulusok ng pamapag-aeroplano eh. Alam mo, naalala niya, sabi niya, kung talagang may Diyos, sabi niya, kung talagang may Diyos, ngayon lang ako tatawag. Ibalik mo yung power ng eroplano. Pagkatapos niyang mag-pray, bumalik yung power ng eroplano at lumipad ulit ng normal. Ginawa lang ng Diyos yun para ipaalala sa kanyang may Diyos. Diba? Umuwi ng bahay yan, mga kapatid, umiiyak. Umiiyakap ang nanay ko. May Diyos nga. May Diyos nga. Bakit? Eh, kung hindi ako sinagot sa prayer ko, patay kami lahat. 33,000 feet yung taas namin, bumubulusok pababa yung eroplano kasi walang power. Yung mga kasama ko, wala nang malay. Ako na lang, siguro, binibigyan pa siya ng Diyos ng hininga para lang kausapin. Diba? O, mamamatay ka na.
Gusto ko patunayan mong may Diyos. Kapatid, kayang kumilos ng Diyos in a very special way. Minsan yung mga nangyayari sa atin, mensahe ng Diyos yan. Pinapayagan ng Diyos mangyari yan kasi may pinadadala siyang mensahe para sa iyo. Kasi ayaw na natin makinig sa Bible eh. Hindi na tayo nagbabasa ng Bible. Hindi ka na makausap ng Diyos. Anak, kapag hindi kita nakausap sa salita ko, kakausapin kita sa sitwasyon. Bakit? Kasi doon mo lang ako pakikinggan. Pag sinabi ng doktor may cancer ka na, tatawag ka na sa akin. Diyos ko, bakit po ako ba? Kita mo na. Tatawag ka ulit. Tatawag ka. Kung wala kang cancer, nag-i-enjoy ka pa ngayon. Baka nalilimutan mo pa ako. Kung hindi pa kita bibigyan ng sakit, hindi po pa ako maalala, anak. Gusto niyo ba yung ganun? Kapatid, kausapin niyo ang Diyos. Makinig sa mga salita ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Panginoon, maraming salamat po. 3 simptoma na ito'y palatandaan na kami unti-unti nang lumalayo sa iyo. Nawawala na po ang saya at sigla namin sa mga salita mo, sa mga espiritual na bagay, na dati-rati kapag kumakanta kami sa aming congregational singing, nararamdaman po namin yung message. Nabibless kami. Pero ngayon, boring po yung pakiramdam namin sa kantahan. Hindi na po ako nag-i-enjoy. Parang para sa akin, ang church ay barkadahan na lang. Panginoon, kapag ganito na po ang damdamin ng iyong anak, hindi na po espiritual ang dahilan kung bakit siya nasa sa church. Mawawala rin po ang kanyang involvement sa ministry. Hindi na siya nagiging masaya. Hindi siya masayang sumama sa choir. Hindi na siya masayang mag-share ng gospel. Hindi na siya masayang magpagamit sa iyo. Ito na po ay isang palatandaan na siya ay unti-unti nang lumalayo sa iyo. Hindi na po siya nangahawakan sa iyong mga pangako. Bihira niya nang basahin ang Bible. Hindi na nangungusap sa kanya ang iyong mga salita tuwing binabasa niya ito. Kaya Panginoon, kausapin mo siya. Nawa bago niya matagpuan ang kanyang sariling malayo na sa iyo. Ngayon pa lamang, kausapin mo na siya na manumbalik sa iyo, O Diyos, ngayong oras na ito. Kapatid, naging matapang ako sa aking mga pananalita sa dahilang mahal ko kayo. Hindi po ako galing, pero nawa magsilbi itong paalaala sa iyo. Bilang tao, alam nating nagkakamali tayo. Pero kapatid, nung malaman mong nagkamali ka, ano ang aksyon na gagawin mo ngayon? May I invite you to come walk down the aisle. Talk to God. Hingi ka ng tawad kung nagkamali ka. Hingi ka sa Diyos ng biyaya. Will you come? Amen. Amen. Lapit ka sa Diyos. Hingi ka ng tawad. Lord, lately naging abala po ako. Wala na akong time sa church. Masyado na po akong abala sa mga bagay na personal na hindi na po ako nakaka-attend ng church. Patawad po. Patawad po. Lord, wala po akong na-witnessan ngayon at tinatamad na po akong mag-witness. Will you talk to God? Kapatid, walang may kakayanan sa ating mag-witness. Wala. Maliban, bigyan tayo ng kapangyarihan ng Holy Spirit. God give you the power to witness. Kaya sabihin mo, Lord, hindi ko po kaya. Pero willing po ako.
Bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo ako ng kapangyarihan. Sabi ng Diyos, anak, kung di mo kayang magsalita, ibuka mo bibig mo, magsasalita ako. Pero kailangan ko ng bibig para lumabas ang tinig ko sa bibig mo. Payagan mo na sa mga bibig mo, lumabas ang mga salita ko. And ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Isang araw, magpapatotoo ka na kung paano mo nagawa ang bagay na dati hindi mo kaya. At hahamunin mo ang mga Kristiyano at sabihin mo sa kanila, kakayanin mo yan sa biyaya ng Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po. Salamat sa iyong pangungusap. Salamat sa iyong pagkilos. Kung naging masakit ang aking mga salita, dahil gusto kong lagyan ng tapang ang mensaheng ito. Dahil gusto kong lumapit sa iyo ang iyong mga anak, hindi para masaktan o matisod sila, kundi para magising. Sapagkat kapag nagpatuloy ang ganitong bagay, lalo po silang ilalagay dito sa miserableng buhay. Kaya o Diyos, sa pangalan ni Jesus, mangusap ka ngayon. Nawa maramdaman namin ang katok sa puso namin ng banal na Espiritu na kami kanyang winawarningan ngayon. Salamat po sa bawat anak mong lumapit na kaluhod at nananalangin. Basbasan at pagpalain mo siya. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. And amen. Kapatid, hindi ho nagbago ang pangako ng Diyos. God